Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Buong-buo ang paniniwala ng punong elder sa matinding bisa ng kanyang lason, at tahimik na hinihintay na magpakita ito ng epekto sa katawan ng ating bida habang patuloy sa kanyang pagpapanggap na pigilang magdugo ang kanyang braso. Pero lingid sa kaalaman ng punong elder ay napansin na agad ito ng ating bida sa sandaling pakawalan niya palang ang lason, at mabilis na nang hilakbot ang matanda nang sabihin ni Yeon-myung na lahat daw talaga ng bagay ay gagawin ng elder para umayon sa kanya ang sitwasyon. Huli na ng kanyang maunawaan na hindi magtatagumpay ang binabalak laban sa binata dahil muli siya nitong inatake, at sa pagkakataong ito ay ang kaliwang kamay naman ng punong elder ang pinutol ng ating bida kasama ng lason na itinago nito. Hindi nagustuhan ng isa pang elder ang ginawa ng binata sa kanyang kasama, dahil sa bibig pa raw mismo ni Yeon-myung nanggaling na hindi na magpapatuloy ang parusa, pero ngayon ay muli na naman niyang inatake ang punong elder ng walang dahilan. Dagdag pa niya, hindi raw tumatalikod ang isang pinuno ng angkan sa kanyang mga salita, at hindi raw ganito ang ipinapakitang ugali ng binata, pero agad rin namang natigilan ng elder nang may mapansin sila ng kanyang kasama. Nagulat ang dalawang matanda nang makita ang itsura ng naputol na kamay ng punong elder, at sa tabi nito'y may nahulog na isang maliit na lalagyan ng lason na siya namang agad na nagpaunawa sa kanila kung bakit muling umatake ang ating bida. Labis namang nadismaya si Yeon-myung sa ginawa ng punong elder dahil matapos nga raw niyang magpakita ng awa rito, ay nagawa pa nitong magpanggap at pagtangkaan ang kanyang buhay, sabay sabi sa matanda na nakakahiya raw ang ipinakita nito sa lahat ng mga nanunood sa kanila. Mabilis na nagmakaawa ang punong elder pero hindi na ito pinakinggan pa ng ating bida, sabay sabing dahil raw sa ginawa nitong pagtatangka sa buhay ng pinuno at panggugulo sa kanilang angkan, ay ituturing siya na isang traidor at lubhang mapaparusahan sa kanyang mabigat na kasalanan. Ilang saglit pa ay isinagawa na ng binata ang mabigat na parusa sa harapan nilang lahat, at agad na tumilapon ang ulo ng punong elder matapos tagpasin ng ating bida, na siya ring labis na ikinatakot ng lahat ng nakasaksi sa mga nangyari. Habang nakatayo sa harapan ng bangkay ng punong elder, ay mariing sinabi ng ating bida na wala nga raw kahit sinong kabilang sa angkan ang mas mataas at maaaring lumabag sa kanilang batas, kaya't kung may isang nagkasala laban dito o may umabuso sa kanilang posisyon ay personal niya raw napaparusahan gaya ng dalawang elder na kanyang pinatay. Nang hilakbot naman ang tatlong natitirang elder sa kanilang mga narinig, bagamat alam nilang para sa lahat ang mensahe ng ating bida ay ramdam pa rin ng mga elder ang matinding galit nito sa kanila, dahil sa matagal na panahon ay inabuso ng mga ito ang kani-kanilang posisyon para sa mga pansariling pakinabang. Dagdag pa ng binata, masyado na nga raw humina ang kanilang angkan at maaari na itong tuluyang bumagsak anumang oras, bagamat hindi magiging madali ay mayroon daw siyang isang bagay na maipapangako sa kanilang lahat. Gagawin niya raw ang buong makakaya na protektahan ang lahat ng kabilang sa kanilang angkan, laban sa banta ng mga masasamang sekta at sa kilusan ng Demon Lord, para magkaroon ng ligtas at mapayapang pamumuhay ang bawat isa sa lupain ng Sichuan. Kasunod nito'y tinanong ng ating bida, hindi lang ang mga natitirang elder kundi ang lahat ng taong nakikinig sa harapan ng pangunahing tanggapan, kung tinatanggap raw ba nila siya na maging tunay na bagong pinuno ng kanilang angkan. Sa kabilang banda, sa loob ng tirahan ni Tang Jiye ay masayang ibinalita ng isang ale na ang ating bida nga raw ang nanalo sa kompetisyon para sa susunod na batang pinuno, na siya rin namang labis niyang ikinagulat dahil matagal na nga itong naghihintay ng balita tungkol sa kanyang anak. Pero ayon pa sa ale, hindi lang basta nanalo ang ating bida dahil nang magpunta raw siya sa pangunahing tanggapan, matapos marinig ang balitang nakabalik na ang mga kalahok sa kompetisyon ay isang nakakamanghang pangyayari ang kanyang nasaksihan. Hindi raw niya malilimutan kahit kailan kung paanong tinanggap ng lahat ng mga mandirigma at mga elder ang ating bida bilang bagong pinuno ng kanilang angkan. Masayang-masaya naman ang ina ni Yeon-myung sa narinig na magandang balita,
hindi tuloy nito maiwasang isipin kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang namayapang asawa, na ang kanilang anak ang naging batang pinuno ng mga tang. Sa kaparehong sandali, sa loob ng pangunahing tanggapan ay abala ang ating bida na ayusin ang paraan ng pagpapatakbo sa buong angkan, at kahit nais nitong puntahan at personal na ipaalam sa kanyang ina ang naging resulta ng paligsahan, ay hindi niya raw ito magawa sa dami ng kailangang gawing pagbabago sa kanyang pamamahala. Una na rito ay ang ginawa niyang paglilipat ng kapangyarihang hawak ng mga elder sa pangunahing tanggapan. Bagamat halatang hindi raw ito nagustuhan ng mga elder ay wala naman daw nagsalita at nagpakita ng pagtutol sa kanyang naging desisyon. Pero ayon sa isang elder, bagamat may mahusay na karakter ang ating bida ay may kakulangan pa rin daw ito sa kanyang kasanayan sa pamamahala, kaya't iminungkahi ng elder na siya muna ang pansamantalang mga siwa sa angkan hanggang sa dumating ang panahon na handa ng mamuno ang binata. Alam ni Yeon Myung na hindi gusto ng mga elder na mawala ang kanilang impluwensya sa angkan, at ginagamit lang daw nitong dahilan ang kanyang karanasan pero agad rin namang sumang-ayon ang ating bida sa sinabi ng matanda. Sa ibang pagkakataon na lang daw nila pag-uusapan kung sino ang pansamantalang mga ngasiwa sa angkan ayon sa binata, at kung wala na raw silang ibang pag-uusapan ay dito niya na tinatapos ang paglilipat ng otoridad. Bukod pa rito, matapos ang masusing investigasyon ay napatunayan na ring totoo ang ginawa ng ikatlong elder sa iligal na paggamit ng ikasampung lason. Hindi tuloy maiwasang pagdudahan ng marami ang mga elder kaya't inilipat din ang pamamahala ng mga ito sa pangunahing tanggapan. Gayunpaman, matapos mawala ang malaking parte ng kanilang kapangyarihan sa angkan ay naiwan pa rin naman sa mga elder ang mga prebado nilang puwersa, dahil hindi nga raw interesado ang binata sa mga tauhan na nasa mga elder ang katapatan at wala sa kanya. Dagdag pa niya, bagamat ang mga elder pa rin ang mamamahala sa kani-kanilang mga mandirigma, simula ngayon ay sila na rin daw mismo ang sasalo sa mga gastusin para mapanatiling maayos ang mga ito at hindi na ang kanilang angkan. Kasunod nito, aalisin na rin daw ang budget para sa mga mandirigma na kanilang nakukuha mula sa pangunahing tanggapan sa pamamagitan ng tagapamahala, na siya namang lalo pang ikinadismaya ng mga elder dahil mababawasan nga ng husto ang kanilang kayamanan dahil dito. Ang mga puwersa naman ng ikatlo at punong elder na pansamantalang nawalan ng kaugnayan dahil sa pagkamatay ng kanilang mga pinuno, ay isinama sa puwersa ng pangunahing tanggapan bilang karagdagang suporta dahil wala sa mga natitirang elder ang gustong kumuha sa kanila. Maging ang kanilang mga tungkulin ay nabago rin at sila na ngayon ang naatasang panatilihing ligtas ang seguridad ng kanilang teritoryo, dahil dito'y mababawasan na rin ang kanilang natatanggap na sahod at matutulad sa nakukuha ng mga kasalukuyang namamahala sa depensa ng angkan. Bagamat mayroong nagpakita ng kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ng ating bida ay hindi naman siya nahirapang patahimikin ang mga ito, matapos niyang sabihin na kailangan na nga raw nilang kalimutan ang pribilehiyong natatanggap sa mga elder, ngayong wala na ang mga ito dahil hindi naman talaga kailangan ng pangunahing tanggapan ang kanilang puwersa. Dagdag pa niya, kailangan daw nilang lahat na gawin ng maayos ang kanilang bagong tungkulin kung ayaw nilang mawalan ng trabaho, at kung pababayaan nila ito o makipag-away sa mga kasama nilang bantay ay mahaharap sila sa mabigat na parusa. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng tanggapan ng ating bida ay dumating ang mga guro ng pamilya ng mga Jegal ayon sa kanyang utos, at agad na tinanong ng kanilang pinunong si Changshin kung ano raw ang maipaglilingkod nila sa binata. Hindi naman makapaniwala ang guro na gagamit ng dahas si Yeon Myung para mapabagsak ang konseho ng mga elder, at tanggalan ang mga ito ng kapangyarihan kaya't wala na raw halaga ang mga impormasyong nais niyang ibahagi sa mga ito. Dagdag pa niya, wala nga raw dapat ibang makaalam ng katiwaliang naganap sa paligsahan, bagamat namatay na ang kanilang mga kasabwat ay hindi pa rin ito maiwasang mangamba dahil sa isang pagkakamali lang ay maaari siyang mamatay. Ilang saglit pa ay sumagot na ang ating bida at sinabing nakaligtaan niya nga raw ang mga guro sa dami ng kanyang dapat ayusin sa angkan, pero ang rason kung bakit niya sila ipinatawag ay dahil mayroon daw siyang naishilingin sa kanilang lahat. Nanlaki naman ang mga mata ng mga guro sa nakitang malaking pagbabago ng ating bida, kasunod nito'y tinanong ng binata kung nagulat daw ba sila sa kanyang kasuotan, at sinabing pinilit daw siya ng kanyang mga kasama na magdamit ng naaayon sa kanyang posisyon. Bagamat hindi pa nga raw opisyal na nagiging pinuno ng kanilang pamilya ang binata, ay mariin na raw nitong ipinapaalam kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng angkan ng mga tang, sabay tanong nito sa ating bida kung ano raw ang nais niyang hilingin sa kanila.
Mabilis namang sumagot ang binata na ayon sa kanyang mga nabalitaan ay mahusay daw ang teknik sa depensa ng mga jegal, na hindi magagawang makapasok ng mga hindi inaasahang bisita at maliligaw sa loob ng isang ilusyon habang buhay. Bagamat iba raw ang kanyang naranasan sa kasagsagan ng paligsahan ay nais pa rin daw niyang hingin ang kanilang pabor, na ilagay ang parehong depensa sa teritoryo ng kanilang angkan bilang pananggalang sa mga sekta na may masamang hangarin at sa mga gustong manakop. Pero ayon naman kay Chiang Shin, ang depensang teknik ng mga jegal ay hindi raw maaaring basta na lang ilagay kung saan dahil nangangailangan daw ito ng pahintulot mula sa pinuno ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya, para magawa ang ganito kalaking klase ng depensa ay kailangan nilang gumamit ng mahahalagang bagay na itinuturing na kayamanan ng kanilang pamilya. Bukod pa rito ay kailangan din nila ng maraming bilang ng mga master para mapanatili ito, at wala raw kapasidad ang mga jegal na gawin ito sa kasalukuyan. Gusto pa sanang magpatuloy ng guro sa pagpapaliwanag kung bakit hindi posible ang hiling ng ating bida, pero agad itong natigilan nang mapansin ang kanyang mga kasama na isa-isang bumagsak matapos gamitan ng lason ng binata. Mabilis din itong tinanong si Yeon Myung kung bakit niya raw ito ginagawa sa kanila, na siya namang sinagot ng ating bida na nalalaman niya raw ang kasunduan nila ng dalagang si Young Ryung at ng ikatlong elder. Bukod pa rito, alam niya rin daw na sa kabila ng kakayahan nitong mapigilan ang puwersa ng Dark Moon Sword Sect, ay hinayaan niya itong makapasok sa loob ng kanyang depensa para ilagay sa panganib ang lahat ng mga kalahok sa paligsahan at hindi niya raw ito palalagpasin na lang basta. Hindi na raw muling sasabihin pa ng binata ang kanyang kahilingan at hindi na rin bibigyan ng isa pang pagkakataon ng guro, kaya't kailangan niya na raw pumayag na lagyan ng depensa ang mga tanggapan ng kanilang angkan katulad ng depensang ginagamit ng mga jegal. Pero nagmatigas pa rin ang guro sa kabila ng mga sinabi ng ating bida, kaya't sa pagkakataong ito ay pinaalala ng binata sa kanya na hindi na raw ito isang simpleng kahilingan ngayon, dahil sa mga ginawa niya laban sa kanilang angkan ay siguradong narinig niya na raw ang batas ng mga tang. Taglay ang matinding intensyong pumatay ay sinabi ng ating bida na hindi raw nakakalimot ang mga tang sa mga nagkasala sa kanila, ibinabalik din nila ito sa kanilang mga kalaban ng 10 beses at ito raw mismo ang dahilan kung bakit namatay sa kanyang mga kamay ang mga tiwaling elder. Kasunod nito ay bibigyan niya raw ang guro ng ilang segundo para sumagot sa huling pagkakataon. At kung hindi raw siya makakarinig ng magandang sagot mula rito ay personal niyang pupuntahan ang kanilang pamilya para ibalita ang mga nangyari sa paligsahan. Dagdag pa ng binata, ang guro daw ang kanyang pananagutin sa malaking insidente kaya't nasa kanya na raw kung gusto niyang masira ang kanyang pangalan sa kanilang pamilya, at mag-isip kung ano ang magiging resulta nito pagkatapos. Dito na napiit ang sumang-ayon ng guro sa hiling ng ating bida, at habang pinipigilan ang kanyang mga luha ay sinabi nitong susunod na raw siya sa lahat ng ipag-uutos ng binata, kaya't sana raw ay wag na nitong idamay pa ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Masaya naman ang ating bida sa kanyang mga narinig dahil nakuha na nito ang kanyang kailangan sa guro, at sinabing umaasa raw siya na uumpisahan na itong gawin ng mga jegal sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang oras, matapos ipatawag ng ating bida ay tahimik na naghihintay ang mga kasama sa loob ng kanyang tanggapan, at ayon sa binata ay hindi niya nga raw nagawang makausap ng mas maaga ang mga ito dahil sa dami ng kanyang kailangang gawin. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga dalaga at agad na itinanong kay Yeon Myung kung ano raw ang kailangan nito sa kanila, pero nagulat ang ating bida sa mga salitang ginamit ng mga ito at sa pagtawag sa kanya na pinuno ng angkan. Kasunod nito ay labis na nasiyahan ang binata sa kanyang mga narinig at nagsimulang tumawa ng malakas, sabay sabing maaari daw nilang gawin ang normal nilang ginagawa at hindi raw nila kailangang maging formal kapag sila-sila lang ang magkakasama. Pero agad na nadismaya ang ating bida nang sa isang iglap lang ay biglang nagbago ang mga kilos ng kanyang mga kasama, at habang masayang-masaya ang mga ito ay sinabi ng binata na maging formal na lang daw silang muli gaya ng ginawa nila kanina. Maya-maya pa ay muling itinanong ni Yuri kung ano ang dahilan at ipinatawag silang tatlo ng ating bida, at agad rin namang sumagot ang binata na itinalaga niya raw bilang bagong punong opisyal ang ama ng dalaga. Sabay-sabay na nagulat ang tatlo sa mga sinabi ng ating bida, hindi sila makapaniwala sa mabilis na pagbabagong naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno, pero ayon kay Yeon Myung ay malaki ang tiwala niyang maaasahan ang ama ni Yuri gaya ng sinabi nito sa kanya.
Bagamat masaya ang dalaga sa magandang balita, ay hindi pa rin ito maiwasang mangamba dahil nakasisiguro raw siyang marami ang hindi sumang-ayon, na siya namang sinagot ng binata na hindi raw mahirap patahimikin ang mga nais tumutol, kaya't sana raw ay nagsasabi ng totoo ang dalaga tungkol sa kakayahan ng kanyang ama. Dagdag pa ng binata, sa sandaling abusuhin daw nito ang kanilang koneksyon at pabayaan ang kanyang tungkulin, o palihim na magnakaw sa kaba ng kanilang angkan ay labis rin daw itong mapaparusahan, na siya namang mabilis na sinagot ni Yuri at sinabing hindi raw ganong klase ng tao ang kanyang ama. Dahil buo na ang pasya ni Yeonmyung para sa bago nitong posisyon, ay inatasan niya rin si Yuri na tulungan ang kanyang ama para mabilis na masanay sa bago nitong tungkulin, na agad rin namang labis na ipinagpasalamat ng dalaga sa ating bida. Ayon naman kay Yeonmyung ay wala nga raw magiging problema kung ipapakita ng kanyang ama ang buo niyang makakaya, gaya ng mga ipinangako nito sa kanya at ipinakita nitong sigla noong ibahagi niya sa lalaki ang bagong tungkuling ibinigay niya rito. Ilang saglit pa ay ang dalagang si Mirio at ang binatang si Ijon naman ang kinausap ng ating bida, at tinanong ang dalawa kung ano raw ang kasalukuyan nilang sitwasyon at ng kanilang pamilya, dahil ito raw talaga ang totoong dahilan kung bakit sila ipinatawag ng binata. Dagdag pa niya, kung mayroon daw silang kilala na may natatanging kakayahan pero hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil sa kakulangan ng koneksyon, ay maaari daw nilang sabihin sa kanya dahil gusto niyang kumuha ng mahuhusay na individual bilang kanyang mga tauhan. Wala rin naman daw siyang balak na panatilihin sa kanyang tabi ang mga dating tagasunod ng mga elder, kaya't mas makabubuti raw para sa kanya kung mayroon silang kilala na maaari nilang imungkahi sa kanya, pero ayon sa dalagang si Mirio ay wala raw siyang maitutulong sa ating bida. Dahil dito, habang tahimik na nakikinig ang binatang si Ijon ay siya naman ang kinausap ng ating bida, at tinanong sa kanya kung maayos daw ba ang sitwasyon sa tanggapan ng medisina, dahil nalalaman daw ng ating bida na may koneksyon siya sa organisasyong ito. Pero ayon sa binata, nagdadalawang isip daw siyang pag-usapan nila ang tungkol sa tanggapan ng medisina, at may kaugnayan din daw ang nasabing organisasyon sa buhay ng ating bida, na siya namang ikinagulat nito dahil hindi raw siya pamilyar sa mga nangyayari sa loob ng tanggapan. Mabilis ring nabago ang reaksyon ng ating bida nang magpatuloy si Ijon sa kanyang pagpapaliwanag, dahil ang sinasabi nitong relasyon sa pagitan ni Yeonmyung at ng nasabing tanggapan ay ang tungkol sa nangyari sa kanyang ama ilang taon na ang nakakalipas. Dagdag pa niya, isang mataas na opisyal daw ng kanilang tanggapan ang may kagagawan kung bakit namatay ang kanyang ama, at dahil isa itong sensitibong usapin ay nag-alangan daw siyang basta na lang ikwento sa ating bida at sa kanilang mga kasama ang kanyang nalalaman. Mabilis rin namang tinanong ng dalagang si Mirio kung nakasisiguro daw ba si Ijon sa kanyang mga sinabi, dahil hindi siya makapaniwala na ang tahimik na organisasyong gaya ng tanggapan ng medisina ay may itinatagong lihim sa lahat. Ang dalagang si Yuri naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang kaibigan, at pagalit nitong sinabi na hindi niya raw mapapatawad ang taong may kagagawan sa pagkamatay ng ama ng ating bida. Pero agad rin siyang pinigilan ng binata at hiniling kay Ijon na magpatuloy sa kanyang mga sinasabi, bagamat alam niyang hindi komportable ang kasama na sabihin ang kanyang nalalaman, ay kailangan niya pa rin daw itong marinig lalo na't may kinalaman ito sa kanyang ama. Ang bulwagan ng medisina ay malayo ang lokasyon hindi tulad ng mga pangunahing tanggapan ng kanilang angkan, kaya't kahit ang impluwensya ng mga elder at ng iba pang mataas na opisyal ay hindi nakarating sa organisasyong ito ayon kay Ijon. Dagdag pa niya, ang lahat ng pag-aaral tungkol sa medisina at sa mga lason ay sa tanggapang ito nangyayari, at napapanatili nitong maayos ang kanilang mga gastusin sa pamamagitan ng panggagamot sa mga may sakit at pagbebenta ng mga sangkap sa iba't ibang uri ng panlunas. Malaki rin daw ang naitulong ng tanggapan para makabangon ang kanilang angkan mula sa ginawang pagsalakay ng Demon Lord, dahil ito lang ang tanging organisasyong nakakatanggap ng pondong kinakailangan sa pagpapanatili ng buong angkan. Nang ibahagi naman ni Ijon na ang kanyang lolo nga raw ang dating namamahala sa nasabing tanggapan, ay sinabi ni Mirio na narinig niya raw ang balitang natanggal sa posisyon ang kanyang lolo sa di malamang kadahilanan. Muling nagpatuloy ang binata sa kanyang kwento at sinabi na sa panahon daw ng pamamahala ng kanyang lolo, ay may isang lalaki na madalas bumisita sa kanilang tanggapan at ito'y walang iba kundi ang ama ng ating bida na kinilalang si Tanglong Riang. Pagkatapos ng ginawang pananakop ng puwersa ng Demon Lord ay siya ring pagdami ng mga naiinggit at nagagalit sa bulwagan ng medisina,
Ang ama naman ng ating bida ay laging handa para ipagtanggol ang tanggapan laban sa mga taong naninira dito. Gayunpaman, dahil isang scholar si Long Riang na walang nalalaman at walang kakayahang gumamit ng enerhiya gaya ng mga martial artist, ay unti-unting nagpapakita ang resulta ng kanyang mga pakikipagtalo na nauwi sa mga pisikal na laban. Ayon sa ating bida, kapag nakatanggap ng isang pag-ataking naglalaman ng enerhiya ang isang individual na walang kakayahang gumamit nito, ay hindi niya mayaalis ang enerhiya na kanyang natanggap na siyang mag-iiwan ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy pa ni John, nagsimulang lumala ang sitwasyon para sa ama ng ating bida, nang magkaroon ng malaking alitan sa pagitan niya at sa nooy may hawak ng posisyon bilang ikalawang lider ng tanggapan na kinilalang si Tang Il. Dagdag pa ng binata, nag-ugat ang kanilang pagtatalo matapos mahuli ng kanyang ama na pinagsasalitaan ng masama ng ikalawang lider ang kanyang ina, na labis nitong ikinagalit at mabilis na hinarap ang madaldal na lalaki. Bagamat alam nila na kasalanan itong lahat ng ikalawang lider ay hindi pa rin ito nagsisi o humingi man lang ng tawad, sa halip ay ginamitan niya pa ng martial arts ang kawawang ama ng ating bida nung natalo siya sa kanilang argumento. Natapos lang daw ang kanilang pagtatalo nang dumating ang lider ng tanggapan at namagitan sa kanilang dalawa, at dahil din sa insidenteng ito ay inalis ng kanyang lolo ang ikalawang lider bilang isa sa mga kandidato para sa susunod na mamumuno ng tanggapan. Matapos marinig ang nakakagalit na revelasyon ng kaibigan ay tinanong ng ating bida kung dahil daw ba sa insidente, kaya't nagtanim ng sama ng loob ang ikalawang lider at nang makakita ng pagkakataon ay pinatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng mabagsik na lason. Agad namang kinumpirma ng binata na tama raw ang mga sinabi ng ating bida, at hindi raw dito nagtapos ang kasamaan ng ikalawang lider dahil matapos niyang patayin si Long Riang ay isinunod naman nitong lasunin ang kanyang ama. Ganito rin daw ang ginawa ng lalaki sa kanyang lolo, pero hindi nito pinatay ang matanda at sa halip ay ikinulong lang sa lugar na hindi siya pamilyar, para tuluyan ng mapasailalim ng kanyang pamamahala ang buong tanggapan ng medisina. Hindi naman makapaniwala ang dalagang si Mirio na may ganito kalalang pangyayaring naganap sa loob ng nasabing tanggapan, kahit nga raw malayo ang lokasyon ng bulwagan ay nakapagtatakang hindi raw nila ito nabalitaan. Ayon pa sa binata, simula raw ng lasunin at ikulong ng ikalawang lider ang kanyang lolo ay tila nawala na raw ito sa kanyang tamang pag-iisip, na siya namang mas lalo pang ikinabahala ng binata dahil ang matanda na nga lang ang natitira niyang nabubuhay na kapamilya. Lalo namang nagalit ang dalawang dalaga nang sabihin ni John na matapos niyang humingi ng tulong sa mga kakilala, ay wala raw kahit isa ang nakinig sa kanya at tumulong sa kanyang lolo laban sa pang-aabuso ng ikalawang lider. Ito rin daw mismo ang rason kung bakit siya sumali sa paligsahan para sa susunod na batang pinuno, kinailangan niya itong gawin para maprotektahan ang kanilang mga kasama, dahil hindi raw papatay ng nakakaalam sa insidente ang ikalawang lider habang nasa kompetisyon ang binata. Bagamat nais niyang makita ang kondisyon ng kanyang lolo sa lalong madaling panahon, ay hindi raw ito magawa ng binata dahil natatakot daw siya sa maaaring gawin ng ikalawang lider, at wala rin naman daw siyang kakayahan na baguhin ang kanilang sitwasyon. Sa huli ay humingi pa ng pasensya ang binata sa ating bida, hindi niya raw ito matutulungan sa kanyang paghahanap ng magiging mga tauhan dahil ang tanggapan ng medisina ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang masamang tao. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.